Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa another general love reading. Okay, so this is called a love triangle reading. So this is a part of my personal reading. So isa siya sa mga choice sa personal reading ko. So if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page, or I will going to put the information or the link on my description box para dumiretso na lang kayo sa Facebook page ko. So this love triangle reading is for those, of course, sa mga may alam na meron talagang third party involved and kilala yung third party, kasi we needed the names dito for the personal reading. So dito, of course, this is in general para to sa lahat, sa mga maka-resonate. So wala tayong any names dito because this is not a personal reading. Okay, so remember, this is not a personal reading, this is a general reading for everyone na maka-resonate. So let's start. Okay, hindi lahat maka-resonate dito, so takes what resonates and leave the rest. This can be a vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, and this is a timeless reading, guys. So I'm going to pull an oracle card, a love message for you and your person. So, unrequited feelings. There is not enough love to keep this relationship going. So, in a healthy way. So, this is on your part. Okay, so sa part mo to, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. So, let's see about them with the third person. Third party, the other person. So, ano naman nangyayari ng person mo at saka nung third party or nung other person na involved sa relationship ninyo. Pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. So, both unhealthy connection ang meron. Of course, walang healthy if may ganitong situation, right? So, let's start. Okay. I am using the Steampunk Tarot deck. So, matagal na talaga to sa akin. I think this is my third tarot deck na nabili ko. Pero, seems like bago pa lang siya. Unlike nung first and second is parang luma na talaga, kasi hindi ko siya ginagamit. I don't know, hindi ko siya nakukuha minsan. So let's see, sa ngayon malay mo makukuha ko na yung mga nakikita ko dito. Okay. First question, anong nangyayari sa inyo ng person nyo ngayon? Okay? Anong nangyayari sa inyo ng person mo ngayon? Anong nangyayari sa inyo ng person mo ngayon? Okay, I can see here that you love this person, or yeah, feeling ko ikaw to that you really love this person. Meron talagang ano dito, may feeling ko na ghost. Might be na ghost ka ng person mo because of this situation or this commitment na meron, might be the third party para sa'yo, the other person involved here. Parang ang nakita ko dito, you want justice about what happened. You want the truth. Bakit mo ako ginose? Siguro ginose ka niya ng hindi siya nagpaalam. Siguro ginose ka nung okay kayo. Tapos bigla na lang siya nawala. Bigla na lang siya hindi nagparamdam. So, you want the truth here. You want a justice about what happened. Kasi mahal mo to feeling ko dito, nakaramdam ka na baka may iba siya, baka may ibang
may third party involved. So, kaya ginost ka niya. Parang nakakaramdam ka naman eh. Pero, mas gustuin mo pa din yung katotohanan. Gusto mo talaga malaman bakit niya ginawa to sa'yo. So, yun. Tignan din natin ano yung nangyayari sa kanila. Ano yung nangyayari sa kanila ng person mo and the other person na involved sa relationship na to. So, okay. So, ito yung bumalik siya dito. Ito yung may commitment. It's either bumalik siya dito or meron na to, tapos meron ka din. So, might be ikaw yung, sorry about that, okay? Pwede naman to vice versa kung saan kayo naka-resonate. The third party here. And this is the, something might be married sila nito. The Hierophant is here. And they are not okay. Full of stress. Stressful situation ang meron sa kanila. Realization ang meron sa person mo dito about this situation. Parang merong realization sa kanya pero confused siya. Confused siya because of you and this person. Feeling ko, ikaw alam mo na meron to. Pero parang ito ang hindi alam na meron ka. So, nung naging kayo, minahal mo siya, tinanggap mo siya, kahit alam mo meron ka. Kasi nandito, I don't know if lumapit ka sa isang reader, nalaman mo na meron siyang it's either family or commitment na iba, kaya nalaman mo, ramdam mo, alam mo, kaya nagkaroon ng clarity. Could be kasi alam mo. So dito naman nakikita ko bakit kanya ginost, kasi nagkaroon siya dito ng realization with the Star card. So, nagkaroon siya dito ng spiritual awakening. Na mali yung ginagawa niya. Parang hindi dapat to. Na-stress siya. Parang gusto niya muna ng peace of mind. Gusto niya muna tumahimik, magpahinga. Nako-confuse siya, honestly. And parang andun sa point na gusto niya makipagbalikan dito. Gusto niya mag-offer dito ng new beginning. Pero the thing here is, parang he is trying to communicate with this person. But since nga hindi din sila okay, feeling ko the other person, parang ayaw siyang kausapin or ayaw siyang tanggapin or iniiwasan siya. Pero gusto niya nang bumalik dito. Kaya nga ginost ka niya. So kaya sinasabi dito na pay attention to red flags. Know the warning signs of what unhealthy connection looks like. So, might be the other person involved here is nakaramdaman niya yung warning sign. Nakita niya yung red flag sa person mo. So, kaya parang ayaw niyang tanggapin or umiiwas siya. Kaya nako-confuse si person mo. Kasi gusto niya bumalik dito pero iniiwasan siya nung isa. Nito, dito. Pero sila yung may commitment dito. It's either live-in sila, it's either matagal sila, nauna to sa'yo. Basta, nauna to sa'yo. And sa'yo naman is parang hindi enough yung nararamdaman ng person mo sa'yo. Siguro nung time na hindi sila okay, nakilala ka niya, and then nagkaroon kayo ng something, relationship, and then na-realize niya, nung magulo na sila, na-realize niya na mali yung ginagawa niya. Kaya ginost ka niya para bumalik dito. Kasi na-juggled na siya eh. Nagkaroon na sa kanya ng juggling dito about you and this person. So, parang to the point na kailangan niya natuldukin to. Kasi parang hindi ko na alam kung sino yung pipiliin ko dito. Or parang
parang feeling niya dito na alam niyang may masasaktan na, alam niyang seryoso na to, parang hindi na to basta lang na sabi na affection or intimacy na something na wala lang, same sa dati. Parang feeling niya siniseryoso na ako ng person na to, so parang hindi na tama to, parang kailangan ko nang umalis, kaya ginose ka niya. So I can see Libra sign, I can see Aquarius sign, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So let's see, happy ba kayo? Dito yung my children involved. So, happy ba kayo? Hindi. Kasi feeling ko, you know na this person has meron siya talagang, it's either family. Alam mo yun, tinanggap mo yun. So, alam mong meron talaga siyang commitment. So, there is really a cheating here. Clear sa'yo yung cheating dito. Pero dahil nga sa nag-proceed siya sa'yo, nag-move forward siya towards with you, na in love ka sa kanya with the Queen of Cups earlier, so tinanggap mo. So this is, hindi siya happy because you know who you are in this relationship with this Three of Cups. This is the third party. So parang lumalaban ka dito sa relationship na to because you want this person to love you. You want this person to be with you. Parang ikaw yung pipiliin niya one day, ma-inlove din to sa akin, mahulog din to sa akin, at magseryoso din kami isang araw. Ma-realize niya na ako talaga yung mahal niya at ako yung pipiliin niya. Something like that. But with the Five of Cups in reverse here. Okay. Dun sa point na nung dati, okay, nung hindi pa siya nang ghost sa'yo, you really felt na parang merong pagbabago or magbabago din to. Yung mararamdaman nito, mapupunta din sa akin. Parang ganun yung nakikita ko dito eh. Kaya lumalaban ka for your love sa taong ito na sa'yo siya mahuhulog at ikaw yung pipiliin niya one day. So clear talaga sa'yo about sa marriage or commitment na meron siya dito. So happy ba sila? See? Dito, baka may anak sila nito. May father figure dito with the Emperor card. But they are also not happy. They are not happy because of nandito yung Three of Swords. There's a lot of pain din dito eh. Dahil na din siguro sa ginagawa ng person mo, ninyo, about cheating. So, siguro, ito, dati pa alam niya to. Dati pa siguro na-experience niya na to dito sa person na to. Kaya, hindi happy. Dati pa may red flags na. Siguro nagbubulag-bulagan lang yung person na yun dahil sa may anak sila. Dahil sa kailangan. Kung married sila, dahil gusto niya mabuo yung pamilya niya. So, nagbubulag-bulagan lang siya. May red flags na kasi siyang nakita. May warning na. Pero, parang binaliwala niya yung red flag. Pero, kaya, hindi siya happy. Broken siya dito.
itong other person na to. But the thing here is, tatay kasi siya ng mga anak niya or ng anak niya, or meron talaga silang responsibility dito. Kaya she's trying, or she or he is trying to gain his or her strength, not to fix their problem, any problem, and para maging maganda at maayos yung pagsasama nila. Kahit ganito na, kahit nasasaktan na siya sa mga ginagawa ng person na to. Kasi yung person na to, or naniniwala pa din siya sa commitment na meron sila. Naniniwala pa din siya sa new beginning nila at sa pangako ng person na to na who did offer her or him or her a victory, goes together, marriage. So naniniwala pa din siya doon. Kaya kahit nasabihin natin na imbalance na yung connection, parang nakita ko dito, this other person na involved dito sa inyo is thinking about the responsibility that they have, even if feeling ko alam din, sabihin natin na alam din ata ng person na to na nagloloko yung person niya, though ang sa akin lang dito is hindi niya lang alam na ikaw yun. Parang ganun yung naano ko dito, pero ikaw alam mo na meron siyang asawa. See. Bumabalik talaga sa kanya yung person mo. Pero parang siya yung umiiwas. Siya yung parang may ayaw. Kasi nga sa dami ng mga hindi niya sinasabi, sa dami ng mga tinatago niya, sa dami ng mga pagsisinungaling niya, parang hindi niya na alam kung ano yung totoo. Hindi niya na alam kung totoo pa ba yung pagbabalik na to or hindi na. So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Trap. Trap in a situation. Parang feeling niya na alam niyang kailangan niya talaga mag-decide na umalis. Kaya nga ginost ka niya. And naipit siya sa sitwasyon dito. Kasi nga nagpa-ano ka na seryoso ka na talaga sa relasyon ninyo eh. Parang para sa'yo, hindi na to basta biro lang, basta just girlfriend, boyfriend lang. Parang gusto mo na talaga ng commitment dito. Kaya naipit siya sa sitwasyon. With the King of Wands, this person is attracted on you. But it's just doon lang yun. So, attracted siya sa'yo, parang nag-move forward siya towards with you. Parang naglaro siya, kumbaga, parang dati. Yun yung feeling niya eh. Na-attract siya, ginawa niya, parang walang makakapagpigil sa akin, ligawan ko to, walang makakapagpigil sa akin, gawin ko to. Na-attract ako sa babaeng ito. So, ginawa niya yun. Not thinking na kung ano yung magiging outcome sa huli. And the thing here is, ikaw nahulog ka sa kanya. So, nahulog ka sa kanya this time. Doon na nagkaroon ng gulo. Nung nagkaseryosohan na, so, naghihintay ka na kung kailan siya mag-commit sa'yo, kung kailan, siguro sabihin natin kung kailan kanya i-post, kung kailan kanya ipakilala, kung kailan, something like that. Kasi nandito ay waiting, parang napagod ka sa kahintay. Kaya nagkaroon na kayo ng conflict na dalawa. Nag-away nata kayo dahil sa nagrereklamo ka na. Kasi nga gusto mo na magkaroon na talaga kayo ng commitment. Pero since this is unrequited love, there's not enough love to keep this relationship going healthy. So hindi ka kanya ganon kamahal. Parang nararamdaman niya na dito sa'yo na mahal na ako ng babaeng to eh. Mahal na ako ng babaeng to or ng lalaking ito. Parang hindi na tama to. Parang seryosohan na to. So naiipit na siya sa sitwasyon. Kaya kailangan niya talaga mag-decide to whom na sino yung pipiliin niya. And of course, kasi ginost ka niya, ito yung bumalik talaga siya dito para ayusin to. Yun yung nararamdaman niya. So, he or she ended the cycle to have a changes in his life with this person. Back to this person. And kaya, yung ghosting na ginawa niya sa'yo is already an ending sa relationship ninyo. So, sa kanila, ano yung nararamdaman niya dito sa person na to? Dito.
He's waiting. See, gusto niyang maayos na sila. Gusto niya magkaroon ng balance connection na dito sa person na to with the Temperance card. At doon siya sa point na naghihintay siya dito. Naghihintay siya ng enlightenment, ng sign from this person kung kailan siya tatanggapin. Kasi nga hindi siya kinakausap ng person na to. So, hindi siya kinakausap ng person na to. And siguro nag-away to sila bago kanya nakilala. Kaya nung time na alam niya naman yung ginagawa niya, right? Sabi ko kanina, gagawin ko kung gusto ko, okay, mag-away. Siguro ganito parang challenge niya tong person na to, na nung nag-away sila, okay, ganun pala, sige, maghanap ako ng iba. Yun yung pagkakamali niya doon kasi hindi niya inayos. Ang ginawa niya is, naglaro siya, dahil sa nung time na hindi sila nag-usap na dalawa. So, imbes ayusin niya, parang para sa kanya, ayusin ko din to, alam ko yung ginagawa ko, maayos din kami, magkakabalikan din kami niyan isang araw. So, hindi niya alam yung, sino yung pinasukan niya dito is, pwedeng ma-inlove sa kanya, pwedeng mahulog at pwedeng magkakaroon ng mas malaking problema kung mangyayari yun. At nangyari na nga to. So, hindi, dito sa part mo, hindi ka talaga niya ganun kamahal. Na-attract lang talaga siya sa'yo. Kaya nga ginost ka niya at bumalik siya dito sa family niya. Or sa asawa niya. Or sa kinakasama niya. Hindi sila nag-uusap nito. Pakiramdam niya dito, yung feeling niya dito is, parang gusto niya nang maayos sila. Gusto niya na mag-offer ng victory dito sa person na to. Gusto niya na talaga na, pero parang feeling niya umaalis na tong person na to sa buhay niya. Parang umaalis na tong person na to na emotionally na parang ayaw na siyang kausapin. And naghihintay siya ng sign from this person para maayos na sila. Pero iniiwasan siya or hindi siya kinakausap. Dinededma siya. And parang feeling ng person mo dito is sa kanya is parang umaalis na siya emotionally. So, dito siya na-trap sa sitwasyon na to. Naipit siya sa sitwasyon between you and this person. Kasi alam niyang mahal mo siya willing ka talaga na tinanggap mo siya kahit may ganito na siya, alam mong may ganito siya. Tapos ang problema niya dito, meron kasi siyang commitment, baka may anak to sila, may responsibility siya dito or kasal sila. So dito siya naipit na sa sitwasyon. Hindi niya alam kung ito ba magkakaayos pa ba sila, magkakabalikan pa ba sila, dahil ito naman talaga yung mahal niya. Ito yung gusto niyang maayos. So, parang naipit siya sa sitwasyon between what you feel dito sa taong ito, and what he or she felt about the commitment that kung saan na gusto niyang balikan. So, naipit siya ngayon sa sitwasyon. So, ito yung nararamdaman niya dito. So, ano yung kailangan mong malaman about sa connection ninyong dalawa? Ano yung kailangan mong malaman about sa connection na meron kayong dalawa? Ho, ho, ho! This is a twist! Kasi bakit? Diba dito sa point na to, naipit na siya sa sitwasyon dati, kaya parang meron siyang kailangan i-fix dito. Naipit siya sa sitwasyon, kailangan kong i-fix to. Ito, yung i-fix niya. But the thing here is, hindi siya kinakausap nito na ayaw na ata sa kanya, or hindi siya kinakausap, pinuputol yung ugnayan nila, or yung any conversation, iniiwasan siya. And naghihintay siya dito kasi gusto niya nga talaga na maayos na sila. Might be as a father or as a husband, ayusin na natin to. Pero hindi na siya kinakausap kasi willing na itong person na to walk away. Kasi nakita niya na yung red flags Nakita niya na yung warning.
nakita niya na hindi na healthy to. So, she or he is willing to walk away emotionally from him or her kasi parang feeling niya wala ng pagbabago to. So, yung twist dito, same pa rin siya sa kung anong ginawa niya before. So, itong person na to, I can say, mamaya na ako mag-advise. So, nakikita ko dito, since hindi siya kinakausap nito, bumalik siya sa'yo. Kasi nandito yung ano yung kailangan mong malaman. The Knight of Wands, the Six of Wands, the Queen of Cups. So, mag-offer siya sa'yo ngayon ng new beginning, ng victory. Babalik siya sa'yo. Mag-move forward siya towards with you. And because you love this person, there will going to have a new beginning sa inyong dalawa. There will going to have a changes sa inyong dalawa na pwedeng tatanggapin mo siya ulit dahil sa mahal mo. Tatanggapin mo siya ulit na para magkaroon na kayo ng new beginning. This is what you want from the very start pa lang, di ba? Nung na-in-love ka na talaga sa kanya, ito yung gusto mo, kaya nga nagtiis ka kahit alam mong meron. Kahit alam mong meron, and siguro nagtiis ka dahil nung time na yun hindi naman sila na okay. So, though hindi lang pa talaga sila totally separated talaga. So, wala pang official separation. Pero, nagtiis ka dahil parang pwede mo may chance na pwedeng maging kayo. So, nung hindi na siya tinanggap, pumunta siya sa'yo balik. Though the connection is really unsureness. So, hindi ganun siya ka-sure. Medyo ipit pa din siya sa sitwasyon. Dahil nga gusto niya talaga ito yung mabuo niya. Gusto niya talaga ito yung mabuo niya. Since wala siyang choice, hindi naman siya kinakausap nito, is ikaw yung binalikan niya. So, ako para sa'yo, ikaw yung nandito. You are the third party. Ikaw pa din yung naging option. Why? Kasi wala siyang choice kundi bumalik sa'yo. So, naging option ka dito. Kung babalik to, kung magre-react to, kung makikipag-usap na to, kawawa ka pa din kasi babalik pa din to dito. Kasi hindi siya sure eh. Naiipit pa din siya sa sitwasyon dito na hindi pa din siya sure kung ikaw na ba talaga. Parang ganun lang siya. Takot siyang mawalan. Coward ba? Duwag siya. Takot siyang mawalan. So, kaya bumalik siya sa'yo. So, kaya nakipag-usap siya sa'yo. Ngayon balik. Kaya, itong nangyayari sa inyo ngayon na ghosting. So, there is a possibility na babalik siya in the near future with this. But, the tarot card or the oracle card wanted to tell you that this is unrequited feelings. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. That means, hindi ganun katindi yung pagmamahal niya sa'yo para ibig sabihin pinili ka niya, ibig sabihin mahal ka niya. Pinili ka niya dahil wala siyang choice kasi hindi na siya kinakausap nito. Okay? So, you should know which one to choose sa buhay mo, whether to move on or to accept this person once again. So, you should know that. Okay? Nasa decision mo yan. Kasi mahal mo to eh. So, ano naman yung kailangan malaman nitong isa about sa connection na meron sila? Okay. Okay. Yung person na to, with the Queen of Swords here, could be sa Aquarius, could be Libra, Gemini. Okay. Maybe your person could be a Capricorn. Itong person na to, babalik at babalik pa din siya dito. Pero, hindi na siya tatanggapin itong person na to. Para dito sa person na to, wala na sila. Hiwalay na sila with the Ten of Swords. This is an ending.
even if itong person na to magpapakita na siya ng pagbabago, gagawin, parang suporta sa anak nila siguro, magbibigay support or magpapakita siya ng hindi niya nagagawin kung ano yung mga ginagawa niya. Parang makikita na ng may pagbabago na. Parang itong person na to, parang decidido siya to cut off this connection with this person, with your person. Kasi parang ayaw niya na. So, I can see here na parang hindi niya natatanggapin itong person na to with the 4 of Cups here. Parang hindi na na-appreciate itong pagbabalik ng person na to. Parang hindi niya na ma-appreciate pa kung magkakaayos pa sila. Parang dito sa person na to, dahil nga sa mga experience niya sa person na to, sa person mo, is parang hindi niya na nagugustuhan. Parang nawala na yung, meron ng pagmamahal na nawala na. Parang nawala na siyang gana, kumbaga. So, parang iniisip niya na lang siguro dito is yung suporta, yung responsibility na meron sa kanila, yung anak, kumbaga. So, yun na lang yung iniisip niya dito. Kasi alam niya na hindi naman na siya inosente. Ang dami na nilang pinagdaanan. Matagal din sila nito. So, ang dami nilang pinagdaanan. So, ang dami na siyang sacrifices dito. Ang dami ng pagtitiis. And parang dito sa point na, puno na ako, ayoko na, tapos na. I want someone else new in my life. I wanted to move forward. I wanted a new beginning in my life na. Parang andun siya sa point na nanghihinayang lang siya sa mga pinagsamahan nila noon na matagal siguro sila, pero parang this time hindi na siya. Hindi niya natatanggapin tong person mo. See? Parang mas better na gusto niya nang mag-move on, to rebuild herself and to get her power back as a single. Parang ito na, kasi parang wala din mag-aaway at mag-aaway lang din sila dahil sa mga bagay na tinatago ng person mo na hindi niya alam kung totoo pa ba or ano. So, ito yung kailangan na malaman dito sa isa. So, pero dito sa inyo, kaya siya bumabalik sa'yo. So, baka you never know na kayo talaga yung pinagdadhana, but hindi lang siya sure talaga sa ngayon. Kasi ayaw na talaga nitong isa dito Ayaw niya na. Kaya siguro lumabas sa reading na to na ikaw yung nasa top dito. Parang ikaw yung lumabas. Kasi mostly sa mga readings ko is yung third party nandito talaga sa babae. Ito talaga yung hindi. Pero this time yung third party yung nandito. So you are the third party. Ikaw yung nag-ghost. Ikaw yung parang hindi ganun ka. Ikaw yung third party at ito yung may karapatan. So parang bumaligtad. Kasi baka dahil sa ikaw yung pinili niya sa huli. Pero, ang masakit kasi dito sa part mo, pinili ka niya dahil wala siyang choice. Hindi na siya binabalikan nito. Yun yung masakit dito. Kaya you need to think. Kailangan mong isipin kung yung worth mo talaga dito. Kung deserve mo pa na maging option lang. Deserve mo ba na maging second choice lang. Nakadepende kasi nakita ko mahal mo talaga to So, kailangan mo din isipin yung sarili mo. Kailangan na din na ipapaprove mo sa kanya kung kaya mo talaga ako mahalin, hindi lang dahil sa wala kang choice, hindi lang dahil sa hindi kanya pinili, hindi kanya binalikan at bumalik ka sa akin. Kailangan na pinili mo ako dahil mahal mo ako, dahil ayaw mo ako mawala. Gusto ko ganun yung mangyari. So you need to give this person challenge as well. Kailangan bigyan mo siya ng challenge na papatunayan niya sa'yo na mahal ka niya kaya kanya pinili. At hindi dahil lang sa naging no choice lang siya kaya kanya pinili. So, hindi naman sabihin na kasi nandito yung Wheel of Fortune sa inyo There's a possibility that pwedeng in the near future magiging maayos ang lahat at kayo yung magkatuluyan. There's a possibility na ganun. Wala naman ako nakitang total marriage dito Parang ano lang, pwedeng may marriage pero pwedeng divorce, pwedeng live-in, pwedeng matagal na sila nagsasama, pwedeng may anak sila, live-in sila or something, or pwede ding marriage, it could be, because this is a general love reading. But the thing here is, might be the destined. You are destined for each other, we never know, might be, no. I wanted to see, actually, na-intrigue ako. Kayo ba yung
para sa huli talaga. Kasi nandito, oh, he offers you victory. Kasama na dito yung proposal eh. Kasi na-realize niya kasi kung gaano mo siya kamahal. Kaya bumalik talaga siya sa'yo. So, there is a possibility dito na hindi pa din talaga siya ganun ka naka-move on from this. Kasi nga, di ba kanina sabi ko, hindi siya sure. Babalik siya sa'yo pero hindi siya sure kung ikaw na talaga kasi hindi lang talaga siya tinanggap nito. So, kaya bumalik siya sa'yo. And parang pipilitin niya man na mag-focus. However, ipofocus niya yung time and effort niya sa'yo. And, pero nakikita ko kasi dito, parang mapapagod ka pa talaga maghintay kung kailan kanya totally na mahalin talaga. Parang feeling, makakaramdam ka pa din dito na parang may tinatago siya. Parang may pakiramdam ka pa din dito na parang unfair, imbalance, na parang may hinahanap pa siya na wala sa'yo. Kumbaga, mararamdaman mo pa to in the near future. Kahit sabihin natin na nagsasama na kayo, kahit sabihin natin na maybe this will be in the near future or in the future pa talaga na mangyayari. Kaya yung advice ko sa'yo dito is you need to think about your worth here. Okay, you need to think about how valuable you are, na hindi ka second choice lang, na hindi ka option lang, na hindi ka binalikan dahil wala siyang choice. Kailangan mo isipin yun. Kailangan mong ipakita sa kanya yun. Kailangan mong iparamdam sa kanya yun or sabihin sa kanya yun na ganito ka. Dahil kung tatanggapin mo lang siya dahil mahal mo siya, tatanggapin mo na second choice ka lang, parang parang para sa akin, nasasaktan ako para sa'yo. Kumbaga. And, yun. So, that is my reading for you. Thank you and God bless. Okay, anyway, I can see signs. Sorry. Pisces is here. On your part, Pisces. Also Pisces in the other part. In the down. I can see Aquarius dito din. Sagittarius. Leo. Can see here, Leo, Aquarius, Sagittarius, Pisces. Dito sa side na to, sa baba. Taurus, you might be dealing with Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo. Dito naman sa part mo, I can see Libra. Okay? Libra, Pisces. You might be dealing with the Capricorn. I can see Cancer, Scorpio, Pisces. You might be. So, yun. Yun. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement, guys. Thank you and God bless.